Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa pinuno ng mga Pariseyo na nag-anyaya sa kanya, "Kapag naghahanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang aanyayahan mo, sapagkat aanyayahan ka rin nila. At sa gayoy, nagantihan ka na. Kaya kung ikaw ay maghahanda ng isang malaking salo-salo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay, at mga bulag ang anyayahan mo. Hindi sila makagaganti sa iyo, at sa gayoy magiging mapalad ka. Gagantihin ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Sabi ni Kristo sa ating Ebanghelyo, kung maghahanda ka, huwag ang mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayaman ang aanyayahan. Nasabi ba na masama ba na maghanda? Halimbawa, birthday nyo, graduation, kadalasan ang gusto natin kasama, yung mga mahalagang tao sa buhay natin. Nagtatampo nga tayo kapag hindi tayo naalala o kaya hindi dumating sa handaan yung mga inimbitahan mo Kasi para bang hindi ka importante sa kanila, di ba? Pero magandang mapagnilayan natin, ano nga ba talaga ang parang sabihin natin pinakamensahe ni Kristo kung bakit niya sinabi ito. Malinaw na sabi nga, bakit mo aanyayahan? Bakit ka maghahanda? Bakit ka magpapakain? Ang kailangan natin makita at maunawaan, ano bang dahilan? Gusto mo lang bang ibahagi yung kaligayahan mo? Gusto mo lang bang i-share ito sa mga tao na malapit sa iyo? O gusto mo lang masabi na iba ka? Gusto mo lang masabi ng mga tao na bongga ka talaga, maghanda, kakaiba ka. At isa doon, sabi nga, baka gusto rin kasi natin, in return, anyayahan ka rin. So bakit ka nagbibigay? Nagbibigay ba tayo dahil gusto natin na may maibalik din sa atin? Isang dahilan kung bakit nagkakaaway-away ang magkakaibigan, maging ang magkakapamilya, ay dahil kapag may nangutang, talagang pag hindi ibinigay, mag-aaway kayo. Ilan ba dito sa atin ang isa yan sa dahilan kung bakit hindi tayo nagpapansinan, kung bakit hindi kayo nagpapansinan na magkakapatid? Kasi yung binigay mo, inaasahan mo na maibalik pa sa iyo. Pero sabi ni Kristo, wag na. Kasi ang isang taong nagbigay at may inaasahan na maibalik sa kanya, hindi yon pagbibigay. Hindi yun yung totoong generosity. Ang tawag doon, kapag nagbigay ka at inaasahan mo pagdating ng araw, bibigyan ka rin, ang tawag doon, investment. Nag-i-invest tayo. Kaya nga, bakit ganun? Dati, tinulungan kita. Bakit ngayon, ayaw mo kong tulungan? Nung nangangailangan ka, binigyan kita. Ngayon, nangangailangan ako, ayaw mo kong bigyan. Nag-invest ka. Yun yung intention mo. Dahil minsan, di ba, pag investment, pwedeng nalulugi, pwedeng kumikita, pero kadalasan, wala, lugi. Kaya, nagkakasagutan, nagbibitawan tayo ng mga salita. Yan. Kaya sabi ni Kristo, yung anyayahan mo, yung hindi
makapagsusukli sa iyo. Kasi yun yung totoong nagbibigay. Yun yung totoong generous. Yun yung totoong kahulugan ng generosity. Yung tutulong ka, yung magbibigay tayo ng walang inaasahang babalik sa atin. Kasi ang Diyos nangangako, no, sa laki ng kanyang habag, sa laki ng kanyang pagmamahal, at siya din naman ang pinagmumulan ng mga bagay na mayroon tayo. At kapag ibinigay natin, siya din naman ang magbibigay o papalit ng mga nawala sa atin. Amen?